Huling namataan yung sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layong 245 kilometers silangan ng Calayan sa may Cagayan. Isa pa rin itong super typhoon na panatili yung taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite imagery na yung mga kaulapan na associated kay Nando as well as yung mga malalakas na hangin ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating PAR. Huling namataan yung sama ng panahon na ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung tsansa na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy yung monitoring natin para sa weather disturbance na ito dahil hindi natin inaasahan yung tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa sa may Metro Manila, buong Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin yung epekto ng southwest monsoon o yung habagat kaya makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Isa sa ating mga tools na ginagamit para ma-estimate yung sentro or ma-estimate yung sentro ng isang bagyo, especially para sa case ni Nando na may mata na at isa na itong ganap na super typhoon ay yung ating mga Doppler radar. So, hagip na ng ating radar sa APARI yung sentro ng mata ni Bagyong Nando. Makikita natin dito sa radar imagery na generally westward na yung paggalaw ni Nando, papalapit dito sa may area ng Babuyan Islands na kung saan posible itong maglandfall or mag-close approach mamayang tanghali. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So, base dito sa image na ito, makikita natin itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung mga malalakas na hangin o yung mga strong winds na associated sa bagyo. So, makikita natin as of the moment ay nakakaapekto na yung mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Samantala, yung storm to typhoon force winds ay ito na ay nakakonsentrate kumbaga dito sa bilog na shaded ng pula. Inaasahan natin na generally westward yung paggalaw ni Nando sa mga sunod na oras, posibleng makaapekto yung mga napakalakas at napakatinding hangin ng mga ito sa areas ng extreme northern Luzon. So generally westward yung paggalaw ni Nando within the next 12 hours at posibleng mapanatili yung lakas nito bilang isang super typhoon. Sa ngayon, 205 kilometers per hour yung intensity nito. Sa mga susunod na oras, hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification of up to 215 kilometers per hour. Posible nga ito maglandfall sa may Babuyan Islands mamayang tanghali or so between noon and early afternoon today. Magpapatuloy yung general pakanlurang paggalaw ni Nando, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At para naman sa ating tropical cyclone wind signal na nakataas as of 5 a.m. today. So ito ating tropical cyclone bulletin na inisyu kaninang alas 5 ng umaga. May signal number 5 tayo dito sa northern portion ng Babuyan Islands, dito sa isla ng Babuyan, Didicas, Panuwitan at Calayan. Signal number 4 naman ang nakataas sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa may bayan ng Santa Ana. Signal number 3 naman ang nakataas sa rest of Batanes, northern and central portions ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao, at itong northern and central portions ng Ilocos Norte. So hopefully sa mga nakarang oras o sa mga nakarang araw ay nakapaghanda po tayo sa masungit na panahon for today. Dahil nasahan natin na mag-worsen or gagrabe pa yung ating weather condition. Dahil nasahan nga natin yung possible landfall or close approach ni Nando sa may area ng Babuyan Islands. So ano nga ba yung ating inaasahan sa mga areas under wind signal number 3, 4, and 5? Asahan natin yung possible damage to infrastructures, mga building, mga gusali, mga bahay, posibleng masira or lumipad yung ating mga bubong, especially yung mga pader na gawa sa light materials, posibleng gumuho yan. At yung mga salamin sa mga ating mga bintana posibleng mabasag at yung mga items o yung mga objects sa labas na hindi na secure, posible ang tangayin ng malalakas na hangin at maging debris or projectiles na pwedeng maka-injure or makamatay.
At as well as yung mga pananim o yung mga malalaking puno o poste ng kuryente, posibleng matumba yung mga ito. So asahan natin throughout the passage ni Nando magkaroon tayo ng disruption sa public infrastructure tulad ng mga power supply, water supply at telecommunications. Pati na rin possible disruption to public transportation. Signal number 2 ang nakataas sa lalalabing bahagi ng Cagayan, sa area ng Isabela, na lalabing bahagi ng Apayao, dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Ilocos Norte, dito sa may Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 1 ang nakataas sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, rest of Benguet, rest of La Union, sa may Pangasinan, sa may Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon kabilang ang Polillo Islands. Kaya over these areas, under wind signal number 1 at number 2, asan rin natin yung minor to moderate na mga damages sa ating mga infrastructure. Posible pa rin dyan yung mga malalakas na hangin na direktang dulot ni Bagyong Nando. In terms naman of heavy rainfall o malalakas sa pag-ulan, makikita natin dito sa ating latest weather advisory na inisyo kaninang alas 5 ng umaga. 24-hour rainfall forecast natin dito sa area ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. Posibleng umabot or greater than 200 millimeters of pag-ulan or rainfall ang ating mararanasan. Torrential rains po ito dito sa mga areas shaded by red. Area shaded by orange, 100 to 200 millimeters, posibleng maranasan for today, for the next 24 hours sa may La Union, Kalinga at Isabela. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan na dulot ng Bagyong Nando ang posibleng maranasan ngayong araw sa may Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga at sa may Bulacan. So hindi lang yung mga lugar na yun ang makakaranas ng significant heavy rainfall na pag-ulan ngayong araw. Dahil naman sa southwest monsoon o habagat na hinahatak ni Bagyong Nando, makakaranas rin tayo ng 50 to 100 mm sa pag-ulan dito sa may Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. Kaya over these areas, especially itong mga lugar sa Northern Luzon, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Unti-unti mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng bagyo. So by tomorrow, possible nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Nando. So mababawasan na yung mga pag-ulan na associated sa bagyong ito. Gayunpaman, posible pa tayong makaranas ng 50 to 100 mm sa pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Dahil naman sa habagat na patuloy na magdudulot ng pag-ulan, so kahit na nasa labas na si Nando, posible pa rin itong palakasin yung habagat na kung saan magdudulot ng significant heavy rainfall, 50 to 100 mm sa pag-ulan sa may Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Pagsapit naman ng Miyerkules, makikita natin ay gradually improving weather conditions sa ilang bahagi ng ating bansa. Unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan sa mga inland areas ng Luzon. Gayunpaman, posible pa rin yung moderate to heavy rain sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At sa mga lugar naman na walang tropical cyclone wind signal, posible tayong makaranas ng mga pagbugso ng hangin, strong to gale force gusts na dulot ng southwest monsoon o habagat. So for today, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin sa may Metro Manila. Itong mga lugar sa Central Luzon na walang tropical cyclone wind signal sa may Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. For most of these areas, asahan natin na sa mga susunod na 3 araw, magpapatuloy pa rin yung mga pagbugso ng hangin. So, posible magtaka po tayo, no? So, kung bakit wala tayong tropical cyclone wind signal sa ating lugar, pero nakakaranas tayo ng pagbugso o yung mga malalakas na hangin. Dulot po yan ng habagat na pinapalakas nga ng Bagyong Nando. So, by tomorrow and by Wednesday, so nasa labas na ito ng ating PAR, possible, generally palayo na yung galaw ni Nando sa ating kalupaan, makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin kahit wala ng wind signal dahil nga sa epekto ng habagat na pinapalakas ng nasabing bagyo. At as of 2 AM today, may inisyu nga po tayong storm surge warning sa ilang areas ng Northern Luzon na posibleng umabot yung daluyong ng bagyo
up to 3 meters. So sa ating mga kababayan sa mga low-lying and exposed coastal communities, maging handa at alerto po tayo sa banta ng storm surge o yung daluyan ng bagyo. So yung storm surge, ito yung paghampas or pagpasok ng mga tubig dagat as well as yung malalakas na alon further inland. So sa ating mga kababayan sa mga areas na ito, kung maaari, lumikas po tayo sa higher ground. So especially sa mga areas ng Batanes, Cagayan, itong area ng Ilocos Norte at ilang portions ng Ilocos Sur. Sa sea condition naman natin, sa kalagayan ng ating karagatan, as of 5 a.m. may nakataas tayong gale warning sa ilang seaboards ng ating bansa, sa seaboards ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan at ilang bayan ng Aurora. Kaya over this area sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang pandagat, suspended po muna yung sea travel dahil posibleng umabot ng 14 meters yung taas ng ating mga alon. At para sa paghanda sa bagyo, so patuloy po tayong makinig ng balita at mag-monitor ng updates ng DOST Pag-asa. So as of now, every 3 hours po yung issuance ng ating Tropical Cyclone Bulletin. Next issuance natin para kay Bagyong Nando ay mamayang alas 8 ng umaga. Nag-issue rin po yung ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Centers ng mga localized advisories. Itong mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings, or rainfall advisories. So, pinopost po yung mga advisories na ito sa ating social media accounts. At magkaroon rin ng community or family plan. So makipag-ugnayan up to the barangay level na kung ganito na yung, kung anong gagawin, kung ganito na yung ating weather situation sa labas ng ating mga tahanan. At makipag-ugnayan sa kanila kung saan ba yung, ano ba yung dapat gawin at saan ba yung mga evacuation sites. At pangatlo, maghanda ng emergency kit. So yung tinatawag nating go bag, yung kinukuha agad natin na bag pag lilipat tayo sa ibang lugar o sa mga evacuation center. Ugaliin na rin i-charge yung ating mga electrical devices o yung mga gadgets tulad ng cellphone, mga power banks, mga flashlight at mga radyo. Magdala rin tayo or idagdag natin sa ating emergency kit yung mga first aid kit, mga damit, water supply, mga tubig, mga pagkain, para agara tayong makakalikas kung kinakailangan. And pang-apat, lumikas sa itinakdang evacuation center, makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU o yung mga lokal na pamahalaan.